ano pa pala 'to, hello, hi, magandang umaga mula dito sa The Hague sa Netherlands. Hello sa aking mga palangga from all over the world na patuloy na nagdiriwang, sa kaarawan ng Pangulong Duterte na supposedly si Pangulong Duterte ay, nagseselebrar sa kanyang kaarawan ng simple lang or payak sa kanyang, kasama ang kanyang pamilya. Pero dahil nga ay, pinadukot siya o dinukot siya ng bangag na administrasyon, nasa Netherlands siya ngayon at hindi lang ang payak niyang pamilya ang nag-celebrate, kung hindi ang buong mundo. Mga kababayan, ang kaarawan, ang ika-80th birthday ng Pangulo ay mailalagay sa history ng Pilipinas at ng mundo. Bakit kamo? In the past, bilang presidente ang Pangulo, hindi siya kilala o hindi niya gawain ang gumasta ng pera ng bayan para sa kanyang fancy or mabongga, fabulous na birthday. Hindi katulad ng mga bangag na kahit walang birthday, ang party talagang bonggang-bongga with polvoronic pa. Anyway, let's talk about PRRD muna at ikikwento ko sa inyo ang mga eksenang kagana. Hoy, may bago na akong bansag Budots Queen. Oh, 'di ba? Budots Queen daw ako. Well, alam ninyo mga kababayan, worth it po ang aming panahon. Hoy, ano 'yun? Worth it ang aming panahon, ang pera na sariling gastos ng ating mga palangga from all over the world. Alam ko na ang iba sa atin nalulungkot talaga dahil ang Pangulo ay naka-detain dito sa ICC. Pero napakaganda ang positive effect. Ano yung positive effect? Napatunayan natin sa mundo na hindi tayo trolls. Napatunayan natin sa mga bangag na ang nagmamahal sa kay Pangulong Duterte at nagmamahal sa bayan ay hindi po hindi po Vietnamese, ano pa iba, Indian or kung ano-ano pang mga lahi na katulad ng nagko-comment na mga trolls sa mga Facebook post ni Satanas at ni Ngagva at ng gobyernong polboronic. Pero gusto ko talaga munang pasalamatan, palangga paabot nga ng plastic, would you mind? Gusto kong pasalamatan ng bonggang-bongga at humingi ako ng pasensya kay PRRD. Yeah, please, sa akin na yan. Ito. Okay, thank you palangga. So gusto kong humingi ng pasensya kay PRRD, pero bago ako hingi ng pasensya, yan dyan. Gusto kong pasalamatan si Weng Sor Pule o Pute. Sorry palangga. So ngayon, Weng, kasi nagluto siya, ganito kamahal ng taong bayan, ng Pilipino ang Pangulong Duterte. So gusto kong pasalamatan muna si Weng dahil nagluto siya para kay PRRD. PRRD, pasensya ka na, bawal ipasok kay napunta sa akin. Natikman ko na to. Alam mo, ganito kamahal, ipakita ko lang sa inyo. Wala actually bibigay ko sana kay Inday Sara pero kunyari kalimutan ko na lang kasi nakita ko yung paksiw. Sabi ko, wag na yan, akin na lang to. Anyway, but seriously, binigay talaga to sa akin. Kanin. Weng, thank you so much. Alam mo ba, kanina nagising, 4 ako nagising Kasi maaga ako, napagod din ako. Sabi ko, ano ba tong binigay ni Weng? Favorite to ni Pangulong Duterte. Eto, nakita niyo yun, talong. Alam mo, kinain ko na to. Ito talong. Ayan, nakita niyo, fried talong. Weng the best. Mamo panalo sa banga. So ngayon, niluto ito kay PRRD. Ato pa favorite ni PRRD. Paksiw na, ano yata ito? Mackerel. Paksiw na mackerel. At ang favorite ni PRRD, na bonggang-bongga, saging na giprito. Ito, tingnan mo.
Saging ang pinarito. When the best. Ay, kinagat ko na nga ito habang natutulog ka. Ayan, no? Oh my God, tingnan mo. Anyway, nagkalat tayo sa kama. Okay. Tapos si Palangga, Palangga, I'm sorry, pero binigyan din ako ng adobo. Ito para sa akin, alam mo yon, adobo. Ngayon, mga kababayan, the best yan. Bawal kasi magpadala ng food sa loob. So sabi ni Wen, ang Palangga, sa'yo na ito. Sabi ko, ano ba yan? Sabi niya, para saan to kay PRRD? Bawal naman ipasok. Kaya sa akin na lang. Kalami, kaayo, mga Palangga. Hindi ako nambobola, pero the best. Ngayon, gusto kong pasalamatan kagabi, nag-drive sa amin, si Angie Amante, si Angie at saka si Malu. Si Marilu. At saka yung nagbigay ng pansit, si Hazel. Oh my God, sobrang bayanihan yung mga Pilipino. Mahaba tong kwento natin, marami akong time. Angie, binigyan kami ng isang supot na pagkain. Angie, tsaka Marilu, grabe, ano ba itong pinagbibili mo? Croissant, mga sosyal. Binigyan pa kami ng mga keso. Uwi ko to ng Pilipinas. Pwede ito, di ba? Ayan, mga binigay sa amin. Actually, ang dami talagang nag-o-offer. Kaya, alam mo yun, hindi ko lang nakuha yung iba. Hindi kami nagkita. At saka si Palangga, binigyan ako ng sombrero, Paris with love. At saka siyempre, anyway, hi Ruiz Paul. Yes. Okay, here's the story. Hindi ko alam kung paano, ang dami kasing information. So, I hope mapuntahan nyo o ma-follow nyo yung Boljakan Facebook natin. Kasi dito sa YouTube kasi, more on live tayo dito. Pero sa Boljakan, may mga clippings tayo doon. Nakikita nyo yung interview ko kay Inday, in-extract natin. Di ba? Hindi naman, kumbaga kung si Bangag ay mahilig mag-extract ng tao, tayo nag-extract tayo ng mga juicy clips para maipakita natin yung interview ko kay Inday, ay Vice President Sara. Nung tinanong ko sa kanya kung, by the way, bago yung interview niya, gusto kong pasalamatan yung organizers, yung mga volunteers, mga random people na nag-organize, na nagbigay ng permit, sila Aldo, sila Alvin, sila Menchi, sila Kim, yung lahat doon. I'm sorry kung di ko yung mabanggit lahat. Ang SMNI nandoon din. Thank you guys. Kasi bayanihan talaga eh. Nakita nyo talagang random yung biglaan yung mga pangyayari. Tapos nakakuha sila ng permit para mag-celebrate doon. So amazing talaga. So ang akala ko nga hindi pwede mag-ingay doon, di ba? Sabi ko sa inyo, pero nabigyan tayo ng permit at ginagwardyahan pa tayo ng mga kapulisan doon, mga local police. At hoy, ano yung report mo? Manginggit kayo, no? May padala na naman si Lisa Tanas dito. Hayaan mo na. Soro, gorgor nga. Anyway, so itong chika, mamatay kayo sa inggit, mga bangag. Kasi walang nagmamahal sa kay bangag ng katulad ng nagmamahal kay Pangulong Duterte. Taga nyo yan sa mga utak nyong sunog na dahil sa ipinagbabawal na pulburon. Now, balik tayo kay Inday Sara, kay Vice President Sara. Nagkaroon tayo ng chance ng malapitan sa kanya. Well, she's really gorgeous and beautiful kahit, woke up legs. Actually, napag-usapan nga namin na ibubukay ako na. Alam mo, hindi ako si Inday. Sabi ko, walang ayos talaga. Nakatali lang si Inday, no? Nakatali lang. Walang talaga siyang ayos na parang nakalugay siya. Tapos, sabi nito, sabi ng Navy SEAL ko, parang gusto daw niyang ikulayan yung hair ni Inday kasi hindi na pantay yung kulay. Tapos sabi ko, ako naman gusto kong gamitin yung aking iron dito at maganda yung hair niya. Sa pag-usapan namin, siguro wala talagang yung stylist si Inday. Wala siyang stylist. Kasi kung may stylist yan, kung fabulous yan, di ba, kahit papaano, may nag-aayos sa kanya. Although kahit hindi siya kailangan mag-ayos, maganda siya. Hindi, di ba? Pretty talaga siya. Hindi katulad nila, hindi ako sa nagsisip-sip ha. Nakita niyo naman yun, di ko kailangan sumipsip. Wala naman akong interest sa politikang magpa-appoint katulad nung dati, di ba? Nung kay Lisa Tanas. Dahil kung gusto ko lang, edi sana wala ako dito. So si Lisa Tanas, i-compare lang natin.
'pag umaalis, hindi unang-una, hindi naman binoto, pero dala yung mga sip-sip na mga makeup artist niya, yung mga scammer niyang mga ano tawag diyan, yung mga nagtatahi ng damit niya na kahit anong gawin butod pa rin. So, pera ng bayan 'yon. And here's the Vice President na binoto ng taong bayan. Okay, 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 okay. I will gurgur you. Kanina ka pa you're dead. Ayun, nagurgur na palangga. So, anyway, okay. So, let's talk about Inday Sara. So, tinanong natin kung aware siya aware ang Pangulong Duterte sa nangyayari. So, nakita niyo naman yung sagot, aware si Pangulong Duterte. Then, ang tanong natin, tinanong ko din kay Vice President Sara kung aware din ba siya na tina-target ang mga vloggers. Aware siya. Tinanong din natin, yung sagot po, hindi ko na uulitin, nandiyan naman sa Facebook natin at saka dito sa ating YouTube. I-ano nyo na lang panoorin. Ano yung mga tanong natin? I-follow nyo pala, like and follow. I-click nyo yung ano, kasi hindi pala nakikita yung follow ng Facebook ko. Parang like lang. So, may pipindutin ka, i-click mo yun, tapos pa-follow nyo naman ang alindog ko, mga bakla. Anyway, kawawa naman. Hindi, chika lang. Okay. Ano pa yung tanong natin? Yung tungkol kay, kanino? Yung tungkol sa turkey extraction. So, nasagot ni Vice President Sara yun at sabi niya, andyan naman yan, andyan yung item, meaning naka-record yan sa government. So, I mean, sa ahensya ng gobyerno like ISAF. So, aware si Vice President Sara. So, yun yung mga na-i-raise natin na mga tanong. Actually, wala naman akong plano sana magtanong-tanong dahil, hindi naman tayo nagki-claim ng katulad ng mga journalist doon talaga. That's their job. Kaya lang it just so happened, 'di ba, na ako ina-enjoy ko yung mga drama doon, ng mga palangga. Mga hinihila-hila ako ng mga hitad. So nag-e-enjoy talaga ako kasi ang saya dahil nga yung mga tao is not trolls. They're warm bodies at talagang sincere sila. So anyway, nandun na ako, di tanong ko na si Vice President Sara. Tapos nandun yung mga mainstream media. Pero, meron akong pasabog. BFF ko na si si Miss Maris Umali. Di ba? Huwag yun nang awayin yun. Okay? Kasi, alam mo, may mga nagsasabi kasi sa akin, yung even mga reporters doon, wag na natin silang awayin. I think they learned their lessons kung ano man. Kasi nakita nila yung power natin. Ay yung pagmamahal kay PRRD. So, na-meet ko yung mga, din si ma'am, who's this? Karen Jimeno ng Bilyonaryo. Ayan. So, ngayon, actually, I introduced my friend Sheena, yung victim nga sa turkey extraction. And I hope mabigyan nila ng chance na one day, ma-interview yung issue na yun, one day later or whatever. So, mga kababayan, umaapila ako sa inyo kasi na-feel ko naman na si Miss Maris Umali, syempre Pilipino yun. They're just doing their job. Pero syempre may mga bagay din kasi tayong nasasabi na very emotional tayo mga supporters talaga ni Pangulong Duterte. That's understandable. Pero tama na yun. Wag na kayo pag nakita nyo siya na parang sisigaw-sigawan, ay ganito, yan, kaya ganun. Wag na yun. Kasi alam ko ayaw ni Pangulong Duterte yun eh. Right? Ayaw ni PRRD yun. Remember, Pia Ranada ba yun? Ranyada, whatever. Di ba? Inaccommodate pa yun ni Pangulong Duterte, di ba? Wag na tayong tumulad sa mga addictus. Ang kalaban natin, hindi yung mga individual reporter or yung mga taong nag-uulat lang. Although, hindi din kasi natin alam kung ano yung pressure sa kanila. Okay? Hindi natin alam kung anong pressure sa kanila. But ako naman, nakilala ko sila. Ako lumapit talaga ako. I introduced myself. At they seem so nice. At nakikita ko kasi syempre nagba-viral. Minsan, minsan nakikita natin na sumusobra sila, sumusobra din tayo. Pero ang gusto ko kasing tutukan natin, 'di ba? Sabi nga, eyes on the prize. Dabangag. Kung sili Satanas pa yan, dapat sky is the limit yung ating galit sa kanila.
Yung isa, yung Gretchen Ho, umuwi na. Hindi ko siya nakita doon. So, actually hindi ko naman nasusundan lahat ng mga eksena nila sa Banga. Pero ang sa'kin lang, eto seriously kong naramdaman na, kasi may mga narinig din ako ng mga palangga do'n na talagang nagagalit sila, emotional sila sa mga mainstream media. Ako din naman nagsasalita ako ng gano'n, eh. Pero I think mas mas okay kung, 'wag na tayong sumigaw kasi pangit din naman yung sinisigawan natin. Kasi sabi naman parang, "Mahalika, yung mga mainstream media, awayin mo, awayin mo." Hindi naman po ganyan yung personality ko na porket may kunyari may nagawa yung isa, 'pag nakita ko yung isang mainstream, "Ikaw, hindi naman ako gano'n. So, gano'n pa man, BFF ko na 'yun. Sabi ko, joke ko, sabi ko, "Miss ano, Marissa, 'pag may nang-aaway sa'yo dito, ako bobolja ka." But Pilipino naman tayo, but again, we have to understand everyone at magbantay lang tayo. And I think naman mas okay siya dun sa ibang reporter 'no, kasi yung ibang reporter talagang iba, eh. Pero as in yung mga report naman niya is okay. Yun nga lang, dun lang sa dun lang sa, issue na yung matanda-matanda. But again, lahat naman tayo may mga eksena. Ako rin nagsasalita din ako. Sabi ko, "Teka muna, may nakakarinig ba sa'kin baka maano tayo dito, mamaris tayo dito," yung mga gano'n. Pero gano'n pa man, 'wag na po natin awayin yung mga reporters. Let them, bahala sila basta 'pag ano na, 'pag hindi na masyadong 'pag sobra na siguro, pero yung normal lang, wag na tayong tanggalin na natin yung galit natin nung mga nakaraang araw. Tapos na yun, okey? Na-bash na siya and everything. Tapos na yun, let's focus. Ang importante nandiya-diyan sila nakakapag-ulat pa rin, better pa rin kaysa sa walang nag-uulat, right? Better pa rin kaysa na walang nag-uulat. Although tayo mga social media, sa atin na lang talaga na na umaasa ang mga tao sa mga inilalabas nating katotohanan. Pero mabalik tayo dito kay PRRD at sa mga taong bayan, sobrang grabe yung, suporta from all over the world. Alam mo yung mga tao talagang nagbaon, nagluto, nag-picnic, tapos yung sincerity talaga, yung genuine na, pagmamahal sa taong bayan, ay kay taong bayan, kay Pangulong Duterte, iba talaga. Napatunayan talaga natin na hindi tayo trolls at ang may troll farm ay ang Marcos Bangag. Huwag tayo tumigil. Alam mo, dapat nonstop ito. Sa Pilipinas, grabe sa Mindiola parang 12 layers yung mga pulis, 'di ba? Kasi takot na takot yung mga bangag. Hindi natin kailangan makipag-away sa pulis o maging bayolente. Peaceful protest lang. When we say peaceful protest, 'di ba? Ibig sabihin hindi mo kailangan magkaroon ng mga heated argument, magmura, ganyan. Kasi doon nagkakaroon ng, engkwentro, eh. Pareho tayong mapusok tapos mag-e-end up sa bugbugan na gano'n, 'di ba? So, 'wag 'yun. Ang nakikita ko, dahil sobrang milyong-milyong Pilipino ang lumabas sa buong mundo, 'wag nating tigilan 'to at diyan sa Pilipinas, alam nyo, umupo lang kayo lahat diyan sa Mindiola, sa Liwasang Bonifacio, sa buong panig ng mundo. Peaceful, kumanta kayo, kumuha kayo ng sound system. 'Pag hindi pa bumaba si Bangag sa kabila ng mga Pilipinong sukang-suka sa kanya, ibig sabihin adiktus talaga ang pag-iisip at makapal ang muka. Hindi po labag sa batas, lalo na sa Pilipinas, ang magprotesta at nagbibigay ng iyong sentimiento, ng iyong hinaing dahil sa ginagawa ng mga bangag na, okay? Sabi sa'kin, "Palamura ko, gusto mo murahin kita." Yes, ang minumura ko ba ang mga taong bayan? No, ang minumura natin ang mga bangag. So yung mga sugo ni Lisa, gusto ko lang sabihin sa inyo, ang mura ko na 6.325 trillion, kulang pa sa pagnanakaw ng Marcos Jr., ni Lisa Tanas at ang kanyang mga cronies at mga kasabwat. Alright? Ang sabi sa Qatar daw may na-arrest. O, paki-ano ma'am, paki-address po yung regarding sa Qatar na may nahuli daw po ng mga Pinoy regarding sa birthday ni PRRD, sabi ni Miss Camille Bantolo. I hope may mag-assist sa kanila, but I doubt it. Ang ating gobyerno ang embahada natin sa Middle East,
baka lang naman di sila tulungan dahil nga sila ay nagprotesta laban kay, well, not really protest, birthday yun, eh. Nagpakita sila ng celebrate ng support nila kay PRRD, right? So, yeah, let's address that and maybe I can talk to, mga kaibigan natin, baka puwede silang asistihin, 'di ba? Okay. Ano yung mga tanong niyo doon sa kahapon sa aming selebrasyon? Ano 'to? May clue ka ba? Ano 'to? Malapit na babagsak si Babylon, sabi ni Angela Bolivar. Panabo City, sabi from Panabo City si Nikki James. Alright. Hirap na hirap ng schedule mo ng live. Wala kasi akong regular schedule palangga lalo na iba-ibang oras dito. Nandito tayo ngayon, Babylon ni Torre. Ang dami, ano daw, ang dami namin kanina sa Times Square. Sabi ni Kadug, oo, sa New York at yung mga palangga ko na tipo mga friends ko, hindi naman, kasi sa 30 pa yata yung malaking organization, event. Was it 30? Ng KOJC sa LA. So anyway, yung mga palangga ko, sila Myrna Morales, sila palangga, dyan sa LA, sila Teresa at marami pang iba. So thank you at kayo ay nagtipon-tipon. Okay? Galing pala sumayaw ni Madam. Alam nyo, ito ikukwento ko. Ikwento natin yung birthday, kung ano yung mga nangyayari doon. Kasi wala naman talagang programa doon na yung sunod-sunod. Kung sino lang ang pwedeng magsalita, okay, kung sino talaga ang pwedeng magsalita, magsalita na sila. So ngayon, meron doon, ano pangalan nung dalawa? Si Nico, yung kumanta. I'm sorry palangga, kasi ang dami yun, nakalimutan ko na yung pangalan. Pero, so yung ginawa namin, sa behind the scene, nagtatanong kami, marunong ka kumanta? Yung nakakaindak, ganon. So meron yung dalawang magpartner, talagang, magkaibigan at magpartner. Partner sila sa pagganta. Nakakaindak, doon nagsimula yung mga tao na talagang nagsayaw, so nagplay ng budots nga. Sobrang organic yung feeling ng tao. Kaso lang din, nagyaya pa nga ako eh. Saan ba tayo pwedeng lumipat at ituloy natin itong mga sayawan na itong selebrasyon ni PRRD. And I'm hoping naririnig kami ni Pangulong Duterte doon sa area na yon. Kasi allowed naman sang lumabas. 'Di ba? Kasi maybe may mga parang open doon, lakas pa naman ng bibig ko doon. Lakas nangangabels ko. So, for sure, narinig tayo doon. Sabi naman ni Vice President Sara, ay aware naman ang Pangulong Duterte. Sa mga palangga ko sa Qatar, yung nasabi mga na-detain na question ba, nahuli ating mga kababayan, please tulungan natin sila kung meron kayong kakayahan. Asistihin natin sila. Sabi ni Prada Lucho, ikaw na talaga ang budots queen ng dahig. Alam mo, kung magbudots ako ng magbudots doon, baka mabwisit na yung taga-ICC. Pauwi na yung PRRD. Diba? Pauwiin nyo na tong presidente ninyo. Ang ingay-ingay nyo dito. Diba? But anyway, ang saya-saya talaga ng celebration. Sabi nga ni PRRD, huwag tayong iiyak, diba? Oh. Sabi nga ni Inday kahapon, ang advice ni Pangulong Duterte sa kanyang pamilya, mga anak, pag pumasok doon, huwag iiyak. Ubusin muna ang mga luha nila, sabi ni Inday, ubusin muna ang mga luha nila bago pumasok doon sa loob. So pinakita lang namin, yung natin lahat, yung resiliency ng isang Pilipino na sa kabila ng unus na ibinigay ng Marcos Bangag administration, umiyak man kami, umiyak, kidnap sa kanya, but ipinakita natin how we fight. Paano natin nilalabanan ang pangkidnap, ang illegal na pagkanulo ni Marcos Jr. sa ating Pangulong Duterte na mahal ng mga Pilipino. Dahil sa idunulot niyang kaalwanan sa buhay ng mga Pilipino, lalo na nga yung mga OFW na binigyan niya ng pansin. Not only OFW, lahat tayo dyan sa airport. Ngayon po, ang mga turista, ang mga OFW, pag umuwi,
Naka-plastic na naman ang kanilang mga luggage. Dahil ibinalik na naman ni Bangag administration o Polboronic ang tanimbala at extortion at yung mga adikto sa lansangan. Alright? So, yun mga palangga, mga kababayan. Mabuhay daw, sabi ni Ma'am Teresita. Kat Serrano, yes, back to zero na naman tayo. Tumaba na si Bangag, sabi ni Jonalyn, naglaylo. Malay mo, ma-OD yan. Di ba? Sa kakasingot niya. Hindi, tapos na ang ano nyo, celebration, di ba? Mag-celebrar na lang kayo. Alam nyo, etong mga nangyayari dito ngayon, ginawa nila kay PRRD, at ang inyong mga suporta, hindi nila na-foresee ito. Hindi nila na-anticipate, hindi nila nakita na eto yung magiging impact sa Pilipino sa buong mundo. Not only that, marami din doon kahapon na mga ibang lahi. Meron nga doon nagpakita ng tattoo. I hope may mag-share sa akin ng video na yun ng tattoo niya ng very patriotic flag ng Pilipinas. Meron doon yung Pilipinas kung mahal. Basta ang dami niyang sulat-sulat sa katawan. Ibang lahi yun. Kasi sabi niya, nakarating na siya sa Pilipinas at mahal niya yung Pilipinas kahit siya ibang lahi at gusto niya ang Pangulong Duterte. Sayang nga lang, nalobat na yung telepono ko, hindi na namin na-capture lahat kasi ang haba din ng program. Pero ang dami talagang nagla-love kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte syempre. Alam ninyo, mga kababayan, ang pag-ibig ng isang tao o ang pag-ibig sa bayan o pag-ibig sa isang leader, pareho lang yan ng pag-ibig sa jowa at pag-ibig sa asawa. Bakit kamo? Ang jowa mo pag matino, maayos, 'di ba? Maayos ang kanyang behavior, everything. Kahit anong pagtuligsa ng mga in-law mo, 'di ba ganon? Kunyari may jowa ka, ang sabi ng mga yung mga mahadera natin, kunyari mga in-laws, "Ay, ang asawa mo ganon. Kung alam mo na worth it ang jowa mo o asawa mo, ipaglalaban mo 'yan. Kahit anong sabihin ng mga not in-laws ng magulang mo o kung ano man mga kamag-anak mo, dahil ang tingin nila sa jowa mo ay ganito, ganito, ikaw yung nakakakilala, ididepensa mo. Para rin yan pag-ibig sa leader katulad ni Pangulong Duterte. Sa kabila ng pag-hire ng trolls, pag-hire ng mga pagbayad sa mga black ops ni Lisa Tanas laban kay Inday Sara, laban sa Pangulong Duterte, yung mga tao ang nakaramdam. Kasi sila yung naka-experience kung ano yung improvement na nangyari sa bayan nila, sa street nila, sa airport o kung saan pa man, ramdam yun ng tao. Hindi mo kailangan pilitin ang tao. Alam mo, ang pagmamahal sa isang tao, hindi mo kailangan talaga bayaran yun. Kasi ramdam mo yun. Kusa mo, mag-absent ka sa trabaho. By the way, si Bishop Francis, Bishop Francis saka si Ma'am Mayet, si Mixtina na nakasama namin sa isang place namin sa Airbnb, sa aming hotel, talagang nagta-travel sila dahil, kusa nilang nararamdaman yun. Si Marcos Jr. walang ganun. Tignan mo yung mga pumupunta sa sortie nila. Nakasuot nga ng pula, tas after makabigyan ng ayuda, ang sigaw, Duterte. Unconditional love. Right? Sabi ni V, unconditional yun, walang kapalit. At nakita ng buong mundo, kaya sabi siguro ng mga kapitbahay doon kanina kahapon sa dahig, ano ba naman itong mga Pilipinong ito? Birthday, nalungkot sila dahil nandito yung kanilang pinakamamahal na presidente. Ngayon, nagbubudots. 'Di ba? Ang saya-saya nila. So, wow, parang siguro amazing itong mga Pilipinong ito na in the midst of, difficulties ng kidnapping ni Bangag, nakapapasaya natin yung ating mga sarili. But at the end of the day, hindi tayo titigil. 'Di ba? Walang titigil sa laban na ito. Kung pwede ngang okupahin ang buong kalsada, lahat ng Pilipino, saan man kayo naroroon, umupo kayo, mag-picnic kayo, huwag kayong tumigil. Huwag tayong tumigil hanggat hindi
na pagtanto-tanto ni Bangag na isinusuka siya ng taong bayan. We have to do that. Yan ang nakikita ko. Hindi mo kailangan maging physical, na maging magwala. Huwag kayong magwala. Dala kayo ng sound system nyo. Una, kanya-kanya tayong effort. Dala kayo ng pagkain nyo, na sarili yung tubig, mag-picnic, magpaksiw, and everything. Ipakita ninyo. Sinabi naman ni Pangulong Duterte dati yan eh. Na yung mananaig din talaga yung boses ng taong bayan. Katulad yung ating no remittance o zero remittance since yesterday, wag muna kayong magpadala para ipakita natin yung bangis ng bayanihan ng OFW o ng mga Filipino all over the world na sukang-suka tayo sa Marcos Addictus. Okay? Administration. Balikan ko lang, bila ko naalala yung tanong ko kay Vice President Inday Sara tungkol doon sa mga hindi na target yung mga supporters niya o yung mga vloggers na sumusuporta sa kanila. O, ang sinabi nga ni Inday doon, ito lang yung konteksto ng kanyang sinabi na ang para sa akin, ang understanding ko sa kanyang sagot, na unfair yung ginagawa ng mga dyan sa Tridor.com na ang pinapatawag lamang na vloggers ay yung mga supporters niya. Pero yung mga nagpakalat ng kasinungalingan kay Inday Sara about doon sa basketball player na yon, hindi nila pinatawag. Di ba? At alam ko kung sinong may gawa nun para sumira kay Lisa Tanas. Kay Inday Sara, si Lisa Tanas. At si Bangag, sila talaga ang nag-hire ng mga firm for black ops para sirain ang mga Duterte. Hindi na nila kayang pigilan. Nakita nyo, ang dami-daming Pilipino sa buong mundo na talagang New York, LA, Japan, Europa, Asia, kung saan, Thailand, ang dami din nila, na talagang lumabas yung taong bayan. Hindi nila kayang pigilan na ang mga tao, hindi trust, tao kami. Di ba? Tao talaga, taong bayan talaga. So I hope talagang bilang na ang araw ng mga Bangag. Lumabas lang kayo, ituloy-tuloy ninyo sa kalsada, patuloy-tuloy niyo yung mga karatula. That's gonna be the end of the Bangags. Ang kapal naman ng mukha niya na lahat ng Pilipino na majority ay binabawi na sa kanya yung mandato na ninakaw niya. Questionable pa nga ang kanyang pagkapanalo dahil isa yan sa mga expose ni Attorney Glenn Chong na dinaya nila ang 2022 election. Kung binigay ninyo ang inyong boto sa kanya dahil sa pag-partner unit team nila ni Inday Sara, pwede nyo ring bawiin ang botong yon sa pamamagitan ng inyong peaceful na protesta. At hindi yan labag sa batas. Hindi yan inciting. Ang inciting, yung inciting to sedition o inciting to gurgur, ang ginagawa nila si Satanas ng mga nasa Congress na mga julul, ginagawa ni Bangag ang mag-hire ng assassins para targetin kami, targetin ng mga vloggers, targetin tayo. Yan ang inciting to what? To gurgur us. Ang pag-ibig sa bayan, ang pag-ibig sa lupang tinubuan, sabi ni Noy Fermas. Okay? Di ba? Ituloy-tuloy natin. Tapusin nyo na yung mga kabalbalan ng Bangag administration. Yung mga police, wag niyong awayin. Nakita ko sa Menjola di ba? Kasi talagang 12 layers, takot na takot ang mga Bangag. Yung mga police, hindi naman natin kaaway. Yung mga sunod-sunuran lang yung mga yan. Pero pag pinuno nyo ang buong Metro Manila, ang buong Pilipinas, at nag-vigil kayo at wala nang tulugan, party, picnic, nakikita naman tayo ng buong mundo, then that's gonna end of the Bangags. Kasi taong bayan na nagbigay sa kanila ng mandato, di taong bayan din ang babawi. Right? Yan ang takot na takot sila. Believe me, sinabi ko yan kahapon, na umiikot na ang puwet ni Lisa Tanas. Ipasukan natin sa kanila ang pera ng bayan. Kailangan mabawi natin this time ang mga ninakaw nila. Tignan nyo national budget. First quarter pa lang, ubus na.
Tignan mo yung ginagawa ng mga buwaka ng GNMS. Ang laman ng kanilang press briefing, Duterte, vlogger. Sige nga, may ina-announce ba yung kanilang yang si Clarissa Locaret? Huwag niyong tawaging Claire yan, hindi Claire pangalan yan. Clarissa, ako po ang original na Claire. Sa birth certificate, hindi bagay sa kanya yung pangalan na yan. Tandaan ninyo, huwag niyong tawagin na Claire yan, ako lang. 'Di ba nakita niyo yung ginagawa? Puro na lang Duterte. Inday Sara, 'di ba puro na lang vlogger. Ba't hindi kaya sila mag-ulat kung anong ginawa nilang livelihood program para sa mga Pilipino? Ba't hindi kaya sila mag-report kung ano na mga progress na ginawa nila? Ano na yung mga pledges na sinasabi ni Bangag noon na umikot-ikot siya sa buong mundo? Tas itong hangag na, "Hoy ikaw Castro, hindi ka bagay mag-abogado. Abogaga ka, pangkanal yung ugali mong the way ka magsalita, pangkanal ka. Halatang ang pagkatao mo binili na ng bangag. Tagapagtanggol ka ng kabalbalan nila." Anong sabi mo? What? Gathering? For what? For peace gathering? For what? Gaga ka. Palibhasa, yung gathering ng amo mo, pulboronic gathering. Wala kayong peaceful gathering na genuine, organic na Pilipino na sumusuporta sa amo mo. Ang sumusuporta, ang gathering ninyo, pang-adictus, yup-yup singhot, buangit ka. Huwag yung tawaging Claire yan, nakaka-insulto yan sa mga Claire na katulad namin. She's not Claire anyway. She is Clarissa. Sorry sa mga kapangalan niya. Baguhin niyo yung pangalan niya. Mag-Claire na lang kayo. So anyway, ang sinasabi na ano daw, kina-question yung gathering natin? Bakit daw nananawagan ng BBM resign? Bakit hindi? Bakit? Labag ba sa batas ang manawagan ng Bangag resign? Gaga ka? Adictus na yung amo mo, pinagtatanggol mo pa. Ibinenta mo na yung kaluluwa mo kay Satanas. At ang sinasabi mo, ulitin ko lang yung sinasabi niya na, dapat, ano yun, ng si Vice President Sara, nag-abroad daw, gagang iyo di puta. Gusto ba ni Inday? Sabi ko nga, Manila Bulletin, thank you. Di ba? Kaya siya nandito dahil sa kajululan ng amo mo. Kidnapper yung amo mo. Kailangan niyang tulungan ang kanyang tatay. Dahil ang tatay niya ay pinaaluan ang buhay ng mga Pilipino. Hindi katulad ng amo mo, pina-adictus ang mga kabataan. Hindi yung mga kabataan ngayon. Singhot na lang kung saan-saan. Di ba? Naggaganunan na lang sa mga bawat kanto. Tingnan mo yung amo mo, ibinabalik ang tanimbala, ibinalik yung mga extortion, ganyan. Yan ba? Anyway, mga kababayan, I'm so happy na nakita ko ang inyong sobrang pagmamahal. Huwag tayong tumigil. Hindi na natin titigilan to. Hanggang sa bumaba yung julul na yan. Hindi po bawal sa batas yung peaceful rally. Huwag kayong matakot. Hindi yan inciting. Yan yung gusto ni Clarissa Tanas. Oh, I love that. Clarissa Tanas, yan yung bago niyang pangalan. Huwag tawagin Claire yan, ha? Insulto sa akin yan. Okay? I'm the real Claire. Birth certificate ko is C-L-A-I-R-E. Claire. Pa-Claire ang linti. Okay, justice for the crime against humanity. Ayan, panagutin si Bangag. Right? Si Bangag, ang Marcos ang mayroong crime against humanity simula sa tatay niya hanggang ngayon. Si Bangag Jr., ang pamilya niya ang may sala sa taong bayan. Sabi ni Adelina Tagikochi, Clarissa Tanas. Ayan, bago yan. Huwag tawagin Claire yan. Magagalit ako sa inyo. Yan ang bago nyo. Lagay nyo dun sa PCO. Clarissa Tanas. Don't call her Claire. O Lokring daw, sabi ni Emmy Veray. Lokring. Hindi naman po attorney yan, sabi ni Nanette. Attorney daw yan. Ayan mo na siya. O abugaga. Hindi man bagay sa kanya. Hindi ganyan ang mga attorney kilala natin. Jeffrey, thank you. Unsettled in foreign land. Thank you, Palangga. Alright. Ginapiko ang kwarta. Oo, tikalon talaga tayo mga Ilonggo, no? Ano yun? Ginapiko. Ma'am, may trending po na gumagamit sa OVP forms.
Ano yun? Hindi ko pa alam Palangga kasi busy-busyhan dito, eh. Clarissa Bangag, sabi ni Palangga. Under God's almighty and most powerful governance, mayroong blessing in disguise sa mga pangyayari na ito. There's a greater purpose kaya kailangan mangyari to. God sees, God hears, God renders. Sabi ni personally yours. Yes, you're right, darling. Thank you. Clarissa Tanas. Di ba? Trending na si Clarissa Tanas. Yan ang pa-trending nyo. Kaya love ko kayo eh. Alright, Star June, thank you. Po National, thank you very much. Okay? Ang focus natin sa ngayon, itong mga bangag. Alright? Well, wag tayong magpatinag, wag tayong magpasindak sa kanila. Yan ang ginagawa nila sa akin, Interpol, extradition, not extradition. Yeah, dukutin si Maharlika, i-assassinate si Maharlika, yung mga ganun ba. So wag tayong pakakabog. Okay? Okay. Okay, now you're good. So, katulad nyo yan, sa vlog natin ngayon, may pinapadala si Satanas na mga trolls. Kasi hindi nila kayang magwagi sa atin. Dahil tayo ay talagang buhay tayo, tao tayo. Hashtag Clarissa Tanas. Right? Okay. Sabi ni Abita, Galagar, may nakita daw video. Tagal na yun Palangga, yung kami ni Sas, pinalitan nila yung video. O ganyan lang ang kayang gawin ni Satanas, ang mag-edit o mag-AI talaga ng video para magpalabas ng kasinungalingan laban sa mga sumusuporta sa katotohanan. Oo, kaya mo na dead mo na hindi man nagwawagi yung mga yan. Kung ano-ano mga peke, binabato kay Inday, Sara, kay PRD, sa akin, hindi sila magwawagi. Nagsalita na po ang taong bayan sa buong mundo, kahapon, the other day, at sa mga susunod pang mga araw. Okay, kitang-kita ninyo kung gaano kamahal ng taong bayan si Pangulong Duterte. Ano daw? Sana magising na ang taong bayan. Mabuhay ka po, madam. Okay, balikan natin. Liligo ka pa, Hitad? Okay? Overall. Okay, overall sa mga eksena kahapon, yes, sino ba nandun? Nung maaga pa, anong time yung dumating kami? Was it lunch, noon time? So, andun nga si Vice President Sara, tapos si Miss Hanilet at saka si Kitty ay dumating nung hapon na. Nakita namin mula sa detention area sa loob. So nakita namin palabas. So I'm not sure kung I think nakapag-visit na si Kitty at ang kanyang mom kay Pangulong Duterte kasi parang nabanggit ni Vice President Sara yun na parang salinsinan yung umahalili-halili sila may mga days na siya at may mga days na si Kitty. And that's good. Gising na ang taong bayan, itong mga congressman lang ang mga tulog, sabi ni Bon. Hala, Commander Aguila, halinhinan, tama. Tama. Thank you, Palangga. Commander Aguila, thank you Umuwi ka na. Ito pa si Palangga, galing pa ng Belgium Ano ba sabi ko? Halinghing? Halinhinan. Nagkasalisi. Okay. Your video. All right. Forgiving. Okay. Wag na awayin si Marisa. Hindi ako talaga. Wag niyo nang awayin. Sabi niya forgiving. Wag mo na awayin. Hindi yun action, hindi yun talaga. Hindi ng tunay nating kalaban. Si Lisa Tanas mag-focus kayo. Alam niya na ngayon yun. Kaya BFF na natin yun. Para mag-ulat ng bonggang-bongga. Right? Ganun gawin natin. Okay. Masama daw ang pakiramdam ni Kuting, sabi ng doktora niya. Malay mo, malapit nang magurgur sa sarili niya. 'Di ba? Probability. Sabi ni Pinoy, yes, wag nang awayin si Maris nagtatrabaho. Good point. Oo, nagtatrabaho lang yun. May pamilya. Oo, wag na natin. Hindi nga natin alam. Sabi ko kung ano yung pressure sa loob. Kung si PRRD nga, di ba, kayang ipakidnap, gaano naman to si Maris o yung mga journalist, di ba?
So 'pag nagkita-kita tayo sa ICC, i-BFF niyo na. Sabi mo, sabi ni Marlica BFF ka daw niya, kaya BFF ka na rin namin. O 'di ba, gano'n lang 'yun, happy together tayo. Ang importante nakikita ng mga, journalist na sobrang powerful ng Duterte Magic o ng mga Duterte supporters. Oo, 'wag tayong magpaka-rabid in person. Ako rabid lang ako sa mga kalaban ng ano, eh, ng mga demonyong kawatan, eh. Dun lang talaga ako fumo-focus, alam niyo 'yan. 'Di ba, yung mga bangag na 'yan talagang kahit mura, kahit yung bibig ko magngiwi na katulad ni bangag, mabato ko lang sila ng pinaka-sweetest mura in the whole wide world. 'Di ba? Huwag tayong mag-away. Mamaya imbitahin ko pa yun, mag-party-party pa tayo do'n, 'di baka magbudots din yun. But he seems so ano naman, mabait naman. Gusto ko nga siya makasayaw do'n, eh, kaso nawala siya, busy siya sa reporting niya. Trabaho niya lang yun. O si Spokes Harry nandodoon. Siyempre partner din kami ni Spokes Harry sa ano talaga, pakikipaglaban. Yun pagdating sa ano, sa ano yun, sa kainan at saka sa picnic, dapat si Spokes Harry ang bida. 'Di ba? Aminado naman siya. Alright. Ano yung masasabi niyo sa taga-Qatar na huli? O nabanggit na natin kanina, we have to, extend help sa ating mga kababayan sa Qatar. I hope may tutulong naman doon at ipaabot natin sa ating mga palangga. Baka hindi pa nila alam, paabot natin baka mabigyan ng tulong. Andiyan na kayo? Andiyan na kayo? "Madam, nandito na kami, punta po kayo from Germany," sabi ni Cora Lopez. O sige magkita tayo diyan, Cora. Ang usapan kasi namin ni Spokes maya-maya pa, o sige after nito, o sige diyan lang kayo, magkita tayo mamaya, mag-party tayo. May dala ba kayong ano diyan, sound system? O baka wala ng permit, baka ngayon 'di na tayo puwedeng mag-ingay, we'll see. Tignan natin. I'll be here, wala pang, supposedly uuwi na kami ngayon. Dapat 20 hanggang 29 lang ang iniisip namin na babalik kami. Eh, wala, eh, talagang kailangan mag-stay kami. So, hindi ko pa alam kung 1 week, 2 week, isang buwan or whatever. Basta 'yun, one-way ticket lang talaga kami, wala pa kaming ticket pabalik. So, I'll be here, siguro pasyal ng konti-konti, maglakad-lakad, unless na lang may gustong mag-drive sa'min, ang hirap. Pero si Miss Malu, tsaka si Ma'am Marilu, tsaka si Angie dinrive kami kagabi, baka naman. But anyway, ipo-post ko lang kung ano yung nangyayari dito. Pero ako po sabi ko nga napaka-historic itong nangyari talaga. Malungkot man, 'di ba gano'n naman sa pelikula, 'di ba? Inaapi tayo, ta's sa bandang huli sa atin yung huling halakak. So ito na yung pelikula ni PRRD, na talagang kinidnap siya, tapos iniligtas natin siya, 'di ba? Usually mga kinikidnap tapos napapatakas, napapakawalan, 'di ba, sa mga film. So ito tayo yung tagapagligtas ni PRRD. Sa bandang huli, mapapauwi natin siya sooner or later. But I'm very positive talaga. I have to claim that. We have to claim that very soon. Kasi hindi na ka pwedeng magki-claim na, oo, mga 10 years pa yan. You're not gonna do that. Dapat positive. Bukas, sa susunod na bukas, or soon. Anyway, sige na at magkita-kita-kits tayo mamaya at ako'y magpapa-beauty na muli at magkikita tayo. Thank you. This is Sir Palangga Maharlika. Ingat po kayo, wag po kayong tumigil sa pagtipon-tipon dahil pag tumigil tayo, mapapasayan nyo si Bangag at si Lisa Tanas. So kung gusto nyo bigyan ng sakit ng ulo lalo ang mga buwaka ng ina, wag tayong tumigil na mag-party sa mga kalsada sa buong Pilipinas at buong mundo. Thank you, mga palangga.